Yo, what is up sa inyo mga katotpi? Nandito na Sup? naman ang inyong mga tsuhin. Yes, sir. At ito na naman sa aming panibagong episode, pre. Tanga na ito, pag-uusapan natin dito yung mga parang na-stock up na sa Yes, past, sir. pre. Hindi na Oo. naka-move on, parang nag-peak na sila dun sa past. Ayun na nga. Parang wala na makabuluhang nangyari sa buhay nila. So, simulan na natin to, Boss Lots. Pasok mo na yan. Sige, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos, pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! What's up? Eto na nga. Yun. Yes, sir. So, bago natin simulan to, ako nga pala, si Papa Dencho. Yung tito mong mas galit. Mas galit pa sa kahit anong galit sa buhay mo. At ito naman po, si Boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Ayan. So Papa Dens, yung ano mo na nga, nabanggit mo na ang ating topic for today. Sige, ano bang meron tayo dyan? Hindi kasi, alam mo, Boss Tots, kaya parang naisip ko. Actually, ano to parang binigay sa akin ng idea nung isang kasama kong nagbabike. Alam mo naman, kung di pa nalalaman ng mga viewers and listeners natin dyan, ako yung isang munting Bikerist. bikerist. Well, yun, I don't consider myself a cyclista kasi ano lang naman ako tsaka more of pang-health ito, pre, health benefits, di ba? Yes, pang-health. Pwedeng sabihin na din nating bisyo kasi alam mo naman. Magandang bisyo yan. Kesa mag-shabu. Bagay, yung shabu mo, pambili mo na ng bike. Kesa, no? Yes, sir. Pyesa-pyesa, di ba? So, yun, parang ano kasi, hindi tuwing Sunday ngayon, pero if I can, parang pag Sunday, nagbabike ako. Tapos nakakasama ko yung mga tropa-tropang mga parang nabanggit lang niya na parang, pre ba, pwede mo i-topic yung ganito, yung mga na-stuck na sa nakaraan. Yung tipong, kasi ang story niyan, pre, parang, sige. Kumbaga, grupo Kumbaga, pag dadating ka dun sa spot, grupo. Tapos, alam mo na, kwento-kwentuhan, ganyan. Yung tipong normal na parang magkakaibigan or acquaintance. Oo. Kwentuhan kayo, tapos share kayo ng parang, kasi, Kuro-kuro. Kuro-kuro, tsaka yung mga bikes, yung mga build ng bikes, mga pyesa, budulan, lasunan. So parang meron isang lalaki na parang parang ang inaano niya is kasi ano na to yung parang pareho na lahat parang may edad na ako. Pero alam mo yun, yung mas may edad pa sa akin. Mas may edad. Ganun. Okay. Sige. Yan. Intindi na ng mga katito yan. Mga tito ng tito. Parang gano'n. Tito ng tito. Ganyan. Parang mga uncle ng mga datingan. Parang gano'n, no? Tito your tito of titos. Yes, sir. Parang parang, ayun nga, meron kasi doon medyo, alam mo na, parang mahangin, ganyan. Tapos parang, hindi na naka-move on. Na parang para sa kanya yung parang ang niya is eto ang pinaka-best yung era na to, ganyan. Okay. Stuck siya dun sa kanyang era. Oo, yung gano'n na parang sa akin lang, okay lang naman yun. Wala problema doon. Kumbaga, if you're proud, kasi ako, I take pride dun sa mga binibuild ko na bike. Pero I don't, kumbaga ako, yung pagiging fulfillment,
is to fulfill what I want, not to please others. Kumbaga, Alam mo yun, for parang, you, sige. it's a hobby, parang ganun. Parang Oo. passion. Ganun na lang. Na parang, yung... sige. Kumbaga, every time na, kunwari, may bibuild ako na bike, ganyan, tatanong-tanong ako kung ano bang pwede dito, pwede sa ganyan. Pero, at the end of the day, malaman ko na kung anong pwedeng piyesa ng salpak dito. Ako kumbaga, kung anong gusto ko, yun ang lalagay ko. Diba? Kasi, yun nga yung sabi nila, na parang, ano ba to? Your bike, your rules. Parang gano'n. Pero kasi, parang ang dating kasi nitong isa, na si Kuya, na parang, parang, wala nang mas gaganda pa dito sa gantong era. Kumbaga, pinipilit ko yung paniniwala niya, parang gano'n. Parang gano'n, na parang, maganda, na parang, kulang na lang sabihin niya na hindi okay yung mo parang gano'n parang gano'n yung dating. Na parang, ang ko kasi doon, pre, kasi, lalo na sa pagbabike, pre, I mean, sabihin na natin na kumbaga, ako, binibuild ko yung build na gusto ko to my preference. Pero at some point, merong maliit na porsyento doon, pre, syempre, na gusto mo, ma-appreciate ng ibang tao. Tama naman. Pero, yun nga, hindi ko siya ginawang hobby to please other people. Siguro meron lang doon na parang, uy, ang ganda ng build mo, which nakakatuwa. Pero ang ko doon, at the end of the day nga, I please myself. Kasi, I build ko yun, I take pride, and ayun nga, hindi ko sinasabi or hindi ko pinagpipilit na putang na, ito gawin mo, ito yung maganda, ito yung solid, parang ganyan. Kumbaga parang ang point mo is i-build mo yung gusto mo, at the same time, medyo naman yung acceptable, parang gano'n, or paporma kahit papano, hindi kailangan sobrang okay, gets. Tsaka, ayun nga, pre, parang lang din yan. Kasi magbibuild ka ng ganyan. Tandaan mo, hindi ma-appreciate ng chika babes yan. Kapwa mo may titi yung makaka-appreciate. So, hindi, alam mo yun, parang nasabi ko, parang yan pre, yung mga ibang hobby ng lalaki katulad ng, let's say naman kasi low population to yung parang toy collection, di ba? Pag may toy collection ka, pre, puro kapwa ethics mo lang naman ang ang magiging enthusiast, ang magiging mabibilib sa'yo, parang gano'n di ba? Totoo, pre. Parang yun yung parang sinasabi lang mo. Din yan. Parang sa pagsasapatos lang din yan, pre. Ayan, katulad yan. Kung feeling mo, pag bago yung Jordans or kung ano man yan, chick magnet ka. Hindi, dick magnet ka. Yun? Specifically sneakers, di ba? Not unless mag-collect ka ng not unless susot ka ng stiletto, baka chick magnet ka talaga. Di ba? So, yun nga, parang alam mo yun, yung tipong ganun nga na parang, yes, siguro sa pananaw mo, ito yung best era or best I get it, pero siguro, hindi mo siya, kumbaga, you can say your opinion, pero hindi mo pwedeng ipagsiksikan doon sa tao na to. Or sa ibang tao, na eto dapat, eto lang, ganyan. Hindi ganun. Kasi, yun nga, when it comes to sa pagbabike, pre, napakadaming, alam mo yun, pag nahili ka sa pagbabike, doon mo marirealize na, putang ina, hindi lang basta dalawang gulong yan na may pedal. Sobrang daming, parang may mga subcategories, may mga iba't ibang klaseng bike for different purposes. Oo. Diba? Alam naman ng mga tao yun, diba? Yung naka-fixie o kaya, sabihin na natin in simplest terms para maintindihan ng mga ibang katotpi nating hindi nagbibisikleta. May mountain bike, di ba? May touring bike. May BMX sports bike, di ba? Parang ganon. May commuter. May commuter bikes. Laking niyan, isang giganting spectrum ng kung ano. Depende kasi sa gamit, di ba? Race bike, di ba? Totoo. Totoo. May BMX racing, may BMX street, may BMX park. Parang sa mountain bike. Pang-tricks, pre. May sa mountain bike, may enduro, may downhill, may cross country, lahat.
Parang So, ang kotse at ano motor dun, din. Oo. oo, pre. Na, ayun nga, siguro, in general, wag mong ipilit or wag mong sabihing best yung para sa'yo best. Para sa'yo, yes. Pero para sa ibang tao, it may not apply to them. Parang ganun. Parang ano yan, You can give your... sige. Parang ano yan, parang Jordan Lebron yan, Ay, nako, pre. Parang ganun na nga. Parang why we can't just live with our, opinion. Respect mo yung opinion ng isa. Respect mo yung opinion ko. Putang na, at the end of the day, tapos, diba? Walang samaan ng loob or walang Kagaya nun, putang na, pag alis niya, siya pinagchichismisan. Well, nga, medyo, alam mo, hindi ko siya kilala personally. Parang tamang tanguan, ganyan. Pero, ayun nga. Kasi ako, yung kagaya nun, yung mga ibang titos na nakakasama ko doon, hindi ko na sila mapangalanan, pero kilala na nila yung sarili nila. Ayun, kumbaga, milalasunin ka, bubudulin ka, pero at the end of the day, kung anong gusto mong gawin dyan sa, yun nga, sa bike mo, it's your, kumbaga, ikaw ang hari ng iyong kagustuhan, parang gano'n. Parang kumbaga, para maging masaya tayong lahat, parang ganon. Hindi lang isa, hindi lang lahat. Kumbaga, yung community, alam mo yun, nagsosuportahan. Regardless kung ano yung ganon. Gusto mo, o yung nakagawian mo, di ba? Dapat kasi lagi kang maging open, pre, sa halimbawa, new technologies. Hindi lang basta tito ka na dapat stuck na sa ganon. Hindi dapat ganon. Di ba? Ay, bago ko nga pala makalimutan, Papa Dens, medyo malapit-lapit na kasi. Isang linggo na lang ang ating hosting ng band sa Smells Like Tito Spirit sa Skinny Mike's. Skinny Mike's BGC, yes, guys. Save the date, kita-kita August 31st. Save the date, August 31st. 7 p.m. 7 p.m. Skinny Mike's BGC. Ito po ay mga rock, alternative rock, mga kahit naman hindi katito, obviously, Papa Dens, makaka-relate sila sa mga kantahan dito. Pero, eto nga, medyo may 90s or I'm not really certain if it will go like hanggang 80s. Pero, well, kahit yung mga ngayon, pre, yung mga Gen Z or Gen X mga ba Gen o whatever. Oo. Makaka-relate pa rin naman dahil ito ay mga classic na tugtugan. So, abangan niyo po kami at join po kayo sa Smells Like Tito Spirit. Again, it is sa Skinny Mike's. It's gonna be held at Skinny Mike's August 31st. And it will be hosted by us. Okay? So, balik tayo, Papa Dens. Kita-kita tayo doon. Kita-kits. Nakalimutan ko yung sasabihin ko Pero, ay nga, parang, sorry na. Parang, goods lang. Parang, let's just live in peace. Parang, yun nga, yung, umaga, parang, respetuhan. Oo, ganun. Mag-reciprocate na lang tayo ng respetuhan. Parang, I would say, sir, parang, let's agree to disagree. Parang ganun siguro, no? It's a form of respect kasi. Kahit hindi ka 100% na nag-agree sa kanya or hindi ka talaga nag-agree sa kanya, you respect that person. Kasi syempre, it could be nasa industry na siya ng mas matagal sa'yo. So, you respect kung ano yung alam niya. And dapat i-respect ka niya kasi syempre may bagong technology na rin sa bike na lumalabas, di ba? Marami na rin iba na yung parang kasi yan maibabalik ko na naman yung kay LeBron at Jordan, di ba? Ako kasi, pre, ayoko makipag-argue sa kung ano yung kasi alam mo naman, pre, alam ko ikaw din, ang GOAT mo si MJ, di ba? Oo naman, pre. Oo, ngayon hindi ko naman kinokontra yung sa LeBron James ayoko lang ng okay, nirespeto ko yun yung trip nyo. Pero 'di ba? Para sa akin, yun yung sa akin, wag mo na i-instill sa akin yung gusto mo. Irerespeto ko rin yung trip mo, 'di ba? Parang ganun yung inaano mo.
Kasi parang yung iba nga, Oo. katulad ng inaano natin, yung nasa stuck sila sa past eh. Parang, yun na talaga. Pag sinabi ko, bottom line na yun. Dapat sa akin ka maniwala. Parang, parang ano eh, pre, parang inaano ka na. Ano yun? Yung may term doon, pre, yung parang ini-invalidate yun. Ini-invalidate niya yung idea mo. Diba? Pero hindi naman dapat eh. Kasi may merit naman yung idea mo. Diba? Maaring modern, medyo kakaiba dun sa kanya. Pero, diba, dapat hindi niya maging stuck doon sa doon sa past na proseso. Baka naman maging open din siya, 'di ba? Oh, yun. Totoo. Sige, Tsaka Papa alam Dens, mo, continue. parang ano pa niyan isang example pa niyan, yung alam mo yung hindi ko na kumbaga in general, ngari, alam mo yun. Siguro naman ikaw naka-attend ka na ng mga reunion yun ng mga high school ganyan. Usually high school yan yung mga reunion. High school reunion, yes. Parang sabi ng iba, parang tangina yung high school reunion na yan, ano yan? Parang gusto lang makita. Yes, if you were successful. Kaklase mo nun, successful. Yeah, Kumbaga yes, that's hindi true. talaga. Oo. Kasi ako, may mga tropa talaga ako. Dahil hindi kami nakikita palagi. Pero pag nakita-kita kami, tropa kami. Alam kong sa sarili ko, wala kaming plastikan. Pero yun nga, in general, yung mga reunion na yan, putang ina, para lang i-gauge kung anong narating mo sa buhay. Yes, At kung mas ba siya, na parang, alam mo yun. Tapos, at the same time, alam mo, may mga din sa ganyan. Yung tipong, yung parang nag-peak na sila nung high school. Tapos, every time na... maaring dating, dati kang jock o varsity o kilabot. Oo, yung mga ganyan. Tipong stock up na sila dun. Kasi nga, parang, I hate to say it, and siyempre, hindi ko naman alam or hawak kung ano mang nangyari sa kanila. Pero parang, alam mo yun, stuck na sila kasi nga, dun na sila nag-peak. Yun na yung peak or highlight nung, should I say, buhay nila? Parang ganyan. Kasi nga, pero yun nga, kagaya nga nung sinabi natin dun sa previous episode natin, hindi ko alam kung anong episode yun. Parang, kung buhay ka pa hanggang ngayon, at kumakain ka, you're striving na mabuhay, it's a success eh. Kasi yun nga, iba't iba ang success ng tao. Ayan, oo. Naalala ko nga yan, pre. Pero hindi ko na rin maalala kung ano episode. Oo, bahala na kayong maghanap. Pero yun nga. Pero kasi ang ano natin dito is may mga ganun na parang tanga na, anong high school, ganyan. Ako yung ganyan. Tapos meron pa diyan yung iba, putang ina, pagyayabang yung achievements ng iba. Parang wari, tropa niya si ganto. Tropa ko si ganyan, tanga na. Ang daming bahay niya, ang daming sasakyan niya na parang tropa mo nga, tahimik lang eh. Bakit po kailangan i-represent siya? Diba? Oo, pre. May spokesperson, ganun. Oo, parang ganun. Ano mo yung achievement mo? Oo. Ngayon, kung wala, kung ano yung ginagawa mo sa buhay. Kasi, para sa small wins. Oo, there's nothing wrong kung kung hindi ka man kasing yaman yung dami ng pera mo. Hindi naman. kasing dami ng pera ni ganito. Putang ina, walang ganun. Putang ina. Ikaw, at long as hindi ka gumagawa ng masama, patas ka pumalag. Ayan. Putang ina, success na yun. Yung araw-araw nakakakain ka, napapakain mo yung pamilya mo. Puta, success yun, pre. Diba? Small wins, ika nga. Tama ka. Wala eh. Kasi alam mo naman sa human nature, pre. Sabi nga nila, envy is the, ano yun? Envy is the thief of joy. Parang, tama ba yung sabi? Basta parang ganun. Parang, kung mainggiting ka, never kang magiging masaya. Tama ka naman, pre. Envy, actually,
since sinabi mo na, ginugol ko na rin para makita natin. Envy is the thief of joy. Tama naman. Yun. Tama ka. Tangina. Tsaka yun kasi laging kumpara. Putang ina, walang kumpara. Putang ina. As long as kung ano yung nabubuhay ka. Oo. Tangina. Yung iba kasi, meron kasing iba dyan. Puta, meron ka ng gantong bagay. Titingin ka sa iba na mas. Diba? Let's say for example, ikaw, naka-ano ka, kumbaga, auto na lang, sa auto na lang, pre, sa auto, kunwari. Kunwari, ikaw, naka-bios ka na. Bios ka. Puta, titingin ka sa mga naka-pick up, mga naka-SUV. Puta na, kung ikukumpara mo yung bios mo sa isang SUV, walang-wala talaga yung bios mo. Diba? Pero kasi, ikaw, yun na yung success mo eh. Success mo yun. Maging masaya ka. Tama. Maging masaya ka sa success siguro nung tropa mo. Halimbawa lang, pre, ha? Halimbawa, yung katulad nung sa akin, nakamaliit na sasakyan lang ako. Tapos ikaw, nakamalaking sasakyan ka na mas, hindi ko naman masasabing, na mas luxury car. Hindi. Mas mahal. Pero, masaya ako sa success mo, pre, kasi for the longest time, pinapangarap pong magkaroon ng auto. Yun ang napili mong auto, di ba? Masaya ako para sa'yo, pre, kasi, di ba? Astig. Tama-tama naman yung pinili mong auto kasi nga, pampamilya, di ba? Kumbaga, may intended purpose naman yan eh. So, yun yung gusto mo, yun yung pinili mo. Huwag kang maiinggit. Ako, katulad namin, pre, may inggit ako. Ipipilit ko para kahit dalawa lang kami. Diba? Tapos magiging harang lang ako sa kalsada. Diba? Alam mo yun? Hindi kailangan i-prove mo yung sarili mo dahil maganda yung kotse ng tropa ko. Dapat yung kotse ko din, ganun. Diba? Hindi dapat ganun. It's not a competition. Be happy for your friend. Diba? Totoo. Okay, sige. Yan, tama siguro yung sinabi mo na yan, pre. Mag-strive ka siguro if you really want to. Mag-strive ka. Huwag kang padalos-dalos na bumili ng kung ano-ano man. Pagsikapan mo. Tapos, huwag mo nang i-brag, pre. Kumbaga, parang maging masaya ka sa sarili mo at na-achieve mo yung bagay na yun, di ba? Yun. Totoo. Tsaka yun nga, yung sinabi mo na dapat maging masaya, lalo na kung kaibigan mo. Maging masaya ka kung ano yung narating niya. Pero, kumbaga, masaya ka lang. Huwag mo ikumpara yung sarili mo. Kasi ikaw, may sarili kang kumbaga, iba-iba tayo ng mararating talaga sa buhay. Hindi lahat tayo Kasi kung lahat tayo mayaman, putang ina, kawawa naman yung mga nasa, diba? Wala silang kokontroling mahihirap. Oo. Diba? Ang inatanda tayo, ang mahihirap, tayo ang nagbabalance. Ang mga putang inang mayayaman na yan. Yes, totoo. Yun nga yung inaano ko na parang maging masaya ka sa kaibigan. Kung totoo kang kaibigan, maging masaya ka para sa kanya. Dun sa success niya. It doesn't matter kung maliit o malaki o mas mataas sa'yo yung narating niya. Hindi, pre. Dapat maging masaya ka. Katulad nga nung yung past episode, pre, yung sa Buraot. Naalala ko yung episode, yung Buraot episode. Dati siyang Buraot. Ngayon, mas big time pa sa'yo. Di ba? Pero, naging masaya tayo para sa kanila. Kasi nga, pre, alam mo yun, parang ang sarap balikan na parang dati gino-joke mo lang, pre, dati kang Buraot, pero ngayon, ikaw na nanlilibre. Di ba, ang sarap pakinggan. Bukod sa matutuwa siya sa'yo at the same time, parang ang sarap balikan nung past na parang dati ganito lang tayo, ngayon, ganyan ka na. Di ba? Parang ganon. Maging masaya ka para sa ibang tao. Hindi yung... Kumbaga, sige, pre. Hindi, kumbaga, yun sa example mo. Kumbaga, hindi ka na stock up doon sa panahon na buraot yung tropa mo. Oo. Kumbaga, nagbago. Things have changed. Naging okay siya. Financially, okay siya sa... Nagsikap yung tao, di ba? Diba? Parang, kasi yung iba dyan, kagaya nga nun, tangina, pagka yung tipong may tropa silang buraot, kasi nangyayari talaga to, pre. Pag may tropa silang buraot,
Tapos, medyo umangat-angat sa buhay. Utang ina mo, dati ka lang buraot eh. Ganyan. Diba? Parang, di ba? Hindi Yun sila nga, naging yun masaya. yung- In fact, pre, yung crab mentality din yan, yung hinahatak mo na, kasi feeling nila, pre, ganito yan eh, nasaktan kasi yung ego nila, pre, na parang, tanginan to ha, dati tong ganito, ngayon mas angat pa sa akin, parang na-hurt yung ego ko. Kaya binablurt out nila na parang hindi na tama, pre. Kung totoo kang tropa, pre, maging masaya ka sa kanya, naging success siya. Bakit? Kasi kasama kanya, kumbaga, ganito na lang, pre, hindi man diretsong kasama mo siya, pero nakilala mo siya na, pucha, ganito ginawa niya, nagsigap yan, ginawa niya lahat. Tinan mo ngayon, kami na nambuburaot sa kanya, or kami na nililibre niya. Di ba? Parang ganun, pre, di ba? Maging masaya ka. Katulad yan, kumbaga, yung pagkakasabi kasi nung kung sino man nagsabi sa ng tropa mo siguro na nagsabi sa'yo, may kakilala nagsabi sa'yo nun, envy yun. Hindi katulad ng kung nagbibiroan tayo, pre, buraot ka lang dati, ngayon big time ka na, pre. Ganon. Diba? In a nice way, diba? Wala lang. Na-stock up kasi sila, pre, sa dati nilang glory days siguro, na sila yung angat. Ngayon, may nakataas sa kanila na dating hindi naman as successful as them. Ayun, naging envious na sila. Na inggit na, pre. Sabi mo nga, pag inggit, pikit. Oo. Tsaka yun nga, pre, yung tipong, masama kasing ugali yan. Putang ina, wag kang inggitero. Oo. Pero kasi alam mo, pre, yung inggit, parang para sa akin, it's parang human nature. Pero nakadepende sa tao kung paano mo siya gagamitin. Diba? Pwedeng siguro may kumbaga pwede mo siyang gamitin to fuel your desire na makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Parang alam mo yun. Kumbaga, imbis na hatakin mo yung tao na yun, dahil nga nainggit ka, hatakin mo siya kung nasaan ka man ngayon, maganda din minsan na siguro nainggit ka, kaya ang ginawa mo, tinry mo, or you strive para umangat ka din. Parang ganun. Ako Alam mo yun? magko-quote din ako, pre, dahil nag-quote ka, lamang na inggitero rin ako. Hindi kasi, pre, yun nga, kagaya sabi ko, human nature yan. Pero depende sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Ito naman, from Malcolm X, envy blinds men and makes it impossible for them to think clearly. Which is yung napag-usapan nga natin na parang hindi na sila nag-iisip. Diba? Stuck sila sa glory days nila, sa sobrang envy nila, sa sobrang inggit nila. Feeling nila sila pa rin yung angat kahit nakakasakit na sila ng damdamin. Parang iyon nga, ini-invalidate nila yung success ng isang tao. Diba? Which is hindi naman tama yun, pre. Diba? Maging masaya ka sa kanya. Yun. Yes, yun sir. ang para sa amin. Yun lang yun. Maging maging masaya ka sa kung anong achievement ng tropa mo. Ganyan. Pero again, hindi porke mas maraming pera yung tropa mo, hindi ka successful on your own way. Oo. Diba? Parang yun lang yun. Kung naano ka man, kung naungusan ka man niya, siguro, para sa akin siguro, pre, i-analyze mo na lang na baka gusto ko ring ma-achieve yung kung ano man yung na-achieve niya. Parang friendly competition. Parang gano'n na lang siguro, pre. Wag na lang yung yung inggit ka tapos sisiraan mo. O kaya kung ano-anong sasabihin mo, invalidate mo yung mga trip niya o yung mga success niya, kung ano mang meron siyang success, wag ganun. Yun. Wag, pangit yun. So yun lang naman ang ating yung ating 2 cents. Tsaka yun. At the end of the day, that happy lang. Masaya ka sa kung anong meron ka. Masaya ka kung anong meron yung lalo na pag tropa mo or kapamilya mo, kamag-anak mo. Kasi speaking of kamag-anak, pre, kasi alam mo, putang ina, minsan yan pa talaga yung mga kamag-anak pa talaga yung mga talangka, pre. Pero sabi nga nila, di ba,
Hindi naman kumbaga, hindi basta, utang ina. O may nasa sa loobin ka, brother. Ano lang, pre. Hindi Hindi, ba? ang parang alam mo yun, parang gusto ko kasing i-point out doon is, parang kung hindi mo naman siya kaano-ano, hindi ka naman masasaktan eh. Diba? So, parang sabi nga nung kanta, why do we always hurt the ones we love? Diba? Ang doon, puta, kung hindi ka mahal or hindi mo mahal yung isang tao, kahit anong gawin niya, hindi ka masasaktan. Diba? Yun lang yun. Kaya parang natatangahan ako sa kanta na yun eh. Kaya mo nasasaktan ng isang tao kasi nga, you care about them. And they care about you. Diba? Kasi kung wala kayong pake sa isa't isa, putangin naman, pakialam ko sa'yo, diba? Keber ang tawag parang, oo. Kaya bukod sa, yung mga typical family, yung mga away sa lupa. Pero, yun nga, kaya ka lang naman nagiging apektado kasi nga, you care about them. Parang gano'n. Yun lang, yun yung naisip ko. Parang, ayun. So, yan. Tangin na, Boss Lots, medyo mahaba na naman tayo. Oo nga pala. Nasa sarap na naman ang ating kwentuhan. Mauubusan na naman ang kwentuhan mauubusan na naman tayo ng topic sa dami ng sanga-sanga nating kwentuhan, di ba? By the way, bago matapos ang lahat, hindi ko na makita kung sino-sino kayo, pero shout out nga pala sa mga new followers, page followers. Sinilip ko, Papa Dens 12 page followers ng ating FB page. Baka naman sa YouTube channel din po namin, baka gusto nyo na rin mag-subscribe. Nandun po kami kung gusto nyo manood ng video. Diba? Hindi, meron din kaming tawag dito, yung Spotify. Nakakalimutan ko na, tumatanda na talaga. Ayun, pero maraming salamat dun sa sa nag-follow sa atin na bago sa Facebook. Ayun, sana nga, sabi ni Boss Lot, sana pati sa YouTube, Spotify. Banatan nyo na din. Oo. I-click nyo lang din naman yun. So, shout out ko na rin, Papa Dens, for the last 28 days. Merong nag-join na 4 sa ating YouTube channel. Shout out sa inyo. Sana dumami pa at mag-enjoy kayo sa aming mga kuro-kuro. Isang malaking big shoutouts sa inyo lahat, sa ating lahat, para sa atin to, yung kaululan na pinagagagawa namin dito. Yung mga hindi nyo masabi, maaaring kami na ang nagsasabi para sa inyo. Buong pero, tapang namin. At kung meron ka mang gustong i-comment mo na yan. Huwag mong itago. Yan. We would love to hear from you. Sabi nga nila, huwag mong pigilan ang utot mo, baka sa bibig lumabas. Yeah. So, ayun. So, guys, again, thank you sa mga bagong followers, likers, or salamat sa suporta nyo. Thank you very much. Pagbubutihin pa namin. So, ayan. Ako, si Papa Densyo, ang tito mong mas galit pa sa nanay mo pag kasunog yung sinaing. At ito nga pala si Boss Lots, ang inyong titong medyo galit lang. Kaya kung nasunog yung sinaing, hindi ka agad ako magagalit. Si Papa Dens. Again, you are listening to the Opinionated Titos Podcast, and hopefully we see you again on our next episode. Maraming salamat and peace, mga katoti. Thank you. Thank you very much. Paano ba to? Ayan. Nice one. Thank you. Thank you. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.